Bakit daw ang mahal ng SDN42? Etong video na to explain ko po sa inyo. No? SDN42, pumapatak po siya ng mga 266 pesos per kilo kung ang bibili ninyo ay mga 15 kilogram pack. Of course, may mga dog food na mabibili kayo sa market na mura lang. May mga less than 100 pesos. Oo, grabe, mura. Laki ng difference, diba? 266 versus less than 100 pesos. Pero alam niyo, meron din tayong SDN28 naman na 183 pesos per kilo. Meron din tayong SDN21 na nasa mga 130 pesos per kilo. Pero hindi po tayo makakalaban doon sa mga dog food na less than 100 pesos. I-explain ko po sa inyo kung bakit. By the way, para sa mga hindi pa nakakilala sa akin, si Doc Abel Manalo po ito sa Manalo K9, Manalo Group of Companies. And tayo po ang nag-formulate ng SDN noong 2015. And yung SDN, ito po, pinormulate ko po yan noong time na nag-iisip ako, bakit kaya wala akong mabili dito sa Pilipinas na good quality, tapos mura na yung maganda na at affordable pa. And nung tinignan ko sa market, yung mga good quality talaga, galing sa ibang bansa. Pero kahit masasabing good quality sila, tinatawag na sila ng mga super premium quality dog foods, hindi pa rin ako satisfied doon sa mga nakikita ko. Sobrang mahal pati nung mga gusto ko. So, lumapit ako doon sa aking mga kaibigan, toll manufacturer ng mga dog food. At nagpa-formulate po ako sa kanila noong 2014 pa, I think yun. And nung na-formulate nila yung dog food ko, nagulat ako. Sabi ko, bakit ang mahal ng formula na ipapagawa ko sa inyo? Sabi nila, Doc, sabi mo kasi alisin natin yung mga fillers at sabi mo kasi yan ang gusto mo, puro karne, ganyan. So sabi ko, ano to? Ito na ba yung aking suggested retail price? Sabi niya, hindi po, Doc. Yan pa lang ang cost mo. Sabi ko, cost ko pa lang ito. Paano ko pa papatungan ito para sa taxes kung magbebenta ako nito? Paano pa ako kikita kung ito bebenta ko? So anyway, feeling ko noon defeated ako. Nagpunta ako sa bahay, tapos sabi ko, sige, production natin, isang sample natin. So pag uwi dito sa amin sa Angono, nung product, nung finished product ng formula ko, yung SDN, Super Dog Nutrition, sabi ko, sige, ito, papakain ko sa mga dogs ko. Pinakain ko dun sa aso ko. Halimbawa, sa bahay, pinakain ko yung SDN doon sa dog ko na si Logan. Logan was about 1 year old pa lang noon. So he has been eating yung iba-ibang mga dog foods. Pero at 1 year old, shinip ko siya sa SDN. So, doon sa previous niyang dog food, magandang quality yon. Binibili ko yon sa isang tindahan malapit dito na yun ang pinakamahal sa binibenta nila. Pero tingin ko, good quality yon. Pinapakain ko si Logan ng ganyang, yung malalaki, yung pang large bowl na mga stainless steel dog food. Ganong karami sa umaga, inuubos niya yon. Tapos ganong karami ulit sa hapon o paggabi na, inuubos din niya yon. So ganon ang ang kain niya doon sa dati niyang dog food. Pero doon sa SDN nung pinakain ko siya ng umaga, di kinain niya lahat. Sanay siya sa gano'n, Sa hapon, pinakain ko ulit siya, kumain lang siya parang kalahati lang. Umaga, binigyan ko ulit siya. Kinain na lang niya parang 1/4, 3/4 na lang. Hindi niya inubos yung isang dog dish niya. So sabi ko, ba't ganito? Ba't niya inuubos? Parang yata masarap pa. Nung hapon, ito masama. Binigyan ko ng dog food, isang dog dish ulit. Ayaw na niya kainin yung SDN. Kula, ba't ayaw na ni Logan kumain? Sabi ko, sige, bale, tago ko lang ulit. Ganon yun Kung ayaw niyo maging picky eater yung aso niyo, alisin niyo kagad yung dog food na hindi niya pinapansin. So the next day, binigyan ko ulit ng isang dog dish. Kalahati lang ang kinain. Tapos hapon hindi na naman kumain. So ganito, Sabi ko, ang dami kong pinagawa. Parang isang truck yata yun na trial pa lang namin. Sabi ko, sige, busin natin. Bukod dun sa mga dogs ko sa bahay, pinakain ko rin yung mga dogs ko sa Manalo K9 nung bago naming formula. Tapos, noong after 1 week, kalahating dog dish na lang kinakain niya everyday. Hindi nakapareho nung una na tigdadalawang malaking dog dish. 1/4 na lang ang konsumo niya. Pero after 1 week, after 2 weeks, nakita ko, ang ganda ng katawan ni Logan. Mas lalo siyang parang nagmamuscle, tsaka bumibigat pa siya.
Samantalang ang konti lang ng kinakain niya, sabi ko, eto yun. Eto yung sinasabi ko na kaya ako gusto itong formula na to dahil makakatipid ako. In theory lang kasi dati yun sa akin. Sa isip ko lang yun. Pero nung nakita ko talaga yung resulta sa dog ko sa bahay, at later on, kukwento ko sa yung dogs ko naman sa Manalo Canine. Nung nakita ko talaga yung resulta, sabi ko, ito yun. Na yung mga dog foods na ginagamit ko iba, yung mga ibang dog foods na kung ano-ano na mga ginamit namin, ang dami mong pinapakain, pero ang dami ring lumalabas sa EBAC. Excuse me, no? Pero ang dami kong nasasayang na pera dahil hindi naman niya na-absorb ng maayos yung dog food na pinapakain ko sa kanya. Samantalang itong SDN, kalahating dog dish na lang pinapakain ko every day, sapat na. You know, until this time, no, walang ibang kinain si Logan simula noon, kundi SDN lang. And today, these days, he's already 10 years old. 10 years old na siya. And kinakain lang niya more or less mga 350 grams per day. Yung 1 kilo, good for 3 days na. Biruin mo yun, sobrang tipid. Kaya yung 266 pesos per kilo na SDN42, i-divide mo yun by 3. Ang gastos lang ni Logan every day ay mga 85 pesos, 90 pesos. Diba? Ganun lang siyang katipid. So, mahal siya per kilo, pero tipid siya. Number 1 point na gusto kong gawin dito sa video na to. So, yung SDN, concentrated siya, walang fillers. Ibig sabihin ng mga fillers, nilalagay lang dyan sa dog food para dumami lang, para masabing maraming nakain yung aso mo. Pinaalis ko yon kaya nagmahal yung cost ko. Pero lumalabas, tipid pa rin ako kumpara dun sa dati kong mga dog foods. Kasi yung dati kong dog food parang 150 per kilo or almost 200 pesos per kilo. Pero ang dami ko naman pinapakain. More than, siguro almost 1 kilo per day. So sabihin natin 1 kilo per day, sabihin na lang natin 150 pesos versus 90 pesos or 85 pesos sa konsumo ngayon ni Logan. Anong mas mura? Yung SDN42 consumption ni Logan na 85 pesos or yung 150 pesos per day pero 1 kilo naman ang ipapakain mo? Eh syempre, mas mura yung SDN42. Mahal siya per kilo, pero pagdating sa konsumo, ang suma total, mas nakakatipid ka. Okay, bakit ganon? Bakit yung ibang dog food, nakakagawa sila ng dog food na mura? Tapos, bigyan ko kayo ng isa pang point, no? Ang pinagamit ko kasing protein source dito sa SDN is animal protein. Pag nagpakain ka sa aso mo ng SDN42, para ka nagpakain ng karne. Pinatuyong karne, inalis lang yung moisture, kaya tuyo siya, kibble form siya, less than 10% ang moisture niyan. Less than 10% moisture, samantalang ang meat, pag bibili ka sa palengke or sa supermarket ng meat, nasa 70% ang water niyan. Alisin mo yung 70% water, 300 grams na lang ang matitira sa 1 kilogram mong karne. Kaya yung 1 kilogram ng SDN na 10% protein ay katumbas niyan mga 3 kilo ng karne. Pinatuyo lang po siya nilagay sa SDN. Of course, may ginawa tayong balancing sa SDN. Meron niyang minerals. Pina-maximize ko sa optimal levels yung lahat ng mga minerals, lahat ng mga vitamins at magagandang sangkap para sa SDN. Pero ito, ano bang pagkakaiba ng meats as animal protein source sa dog food versus plant material na plant protein? Alam nyo kasi sa konsepto po ng feed formulation, kung gusto mong mapababa yung cost mo, mandadaya ka doon sa formula. Ito kasi ang dogs kasi talaga ay carnivore. Sila ay mga descendants and DNA nila 99% sa wolf. Pareho lang sila ng wolf. Kaya yung pangangailangan nila sa animal protein, sa meats, ganong kataas, pareho lang sa wolf. Although, ang mga dogs ay tumaas yung levels ng amylase capacity nila. Amylase is the enzyme na nagbe-breakdown ng starches into sugar sa katawan. So, mas nagagamit ng mga dogs kesa sa mga wolves ang rice, corn, wheat, yung mga carbohydrates, mga starches, mga potatoes, ganyan-ganyan. Pero hindi nila kailangan yon.
Dogs do not need carbohydrates. Dogs do not need plants. Ang kailangan nila ay mga meats. Okay? They can tolerate it, kinakain nila. Pero ito, bakit hindi ako gumamit ng mga pandaya na protein sa dog food? Ano ba yung mga pandaya sa protein? Para bumaba yung costing mo sa dog food formulation, pwede kang gumamit ng soya, soybean meal, o kaya yung mga corn, mga peas, lentils, yung mga iba pang mga legumes, or potato, or iba pang mga materials para mataas yung protein. Kasi mataas ang protein ng soya eh. Mataas din naman ang protein kahit pa paano ng corn, ng peas. Kaso plant proteins po yun. Magkaiba ang plant protein sa animal protein. Mas na-absorb, mas mataas ang bioavailability and absorption ng animal proteins kumpara sa plant proteins. Hindi masyado nagagamit ng katawan ng dogs kasi carnivore sila. Iba yung engineering nila. Kumbaga, kung gas ang sasakyan mo, gas ang kailangan yan. Diesel ang sasakyan mo, diesel ang kailangan yan. Kuryente ang sasakyan mo, EV yan. Kuryente ang bigay mo dyan, wag gas. Unless hybrid. Okay, so yun yung logic. Pinalagay ko sa SDN42, puro animal meats yan. Alam nyo ba, ang animal meats, yung mga meat meals na nilalagay natin sa SDN, kumpara sa nilalagay nila sa ibang dog foods, yung mga plant materials nila like soya, nasa mga times 6, times 7 ang cost, ang difference ng price ng animal material for protein versus plant protein materials. Kaya ang SDN mahal. Pero ang suma total ay mas makakatipid ka at mas maganda yung kalusugan ng aso mo. Bakit pa? Ito pa. Bibigyan ko pa kayo ng isang idea. Ang plant protein sources, kagaya ng mga soya, corn, mas mataas ang allergenic factors niyan. Mas allergic ang aso dyan kumpara doon sa mga animal sources. Yung iba sabi nila, yung aso ko allergic sa beef or aso ko allergic sa chicken, pero baka naman allergic siya doon sa mga plants na kasama ng dog food na pinapakain mong chicken. Chicken-based dog food pero may kasama namang corn. Chicken-based dog food pero may kasama namang soya. I-check mo rin, baka akala mo pinapakain mo ng chicken-based dog food yung aso mo, kaya ang assumption mo, ang allergies niya galing sa chicken, pero baka naman dun sa ibang sangkap. Mas nagkukos ng allergies ang plant materials kesa sa animal materials. Okay, so that's another idea, no? Plus, ito pa yung ayaw ko, kaya tignan nyo SDN42 natin, SDN28, SDN21, wala kayong makikitang soya dyan. Wala kayong makikitang corn dyan. Wala kayong makikitang green peas or yung mga iba pang lentils, kagaya mga legumes. Wala kayong makikita dyan. Kasi itong mga, yung mga soya, mga corn, meron yan mga tinatawag na anti-nutrient absorbing factors. Itong mga anti-nutrient absorbing factors na meron yung mga plant materials na yan, ay nag-i-interfere sa absorption ng ibang nutrients kagaya ng mga minerals, mga vitamins, ng mga proteins, hindi na-absorb ng aso mo kasi nagdagdag ng soya or corn or lentils doon sa dog food mo. May mga ibang mga dog foods pa na may mga green peas, may mga lentils, potatoes, excuse me, na nakikita ngayon na maaring cause ng dilated cardiomyopathy sa maraming mga dogs sa ibang bansa sa mga studies na ginagawa nila. Wala namang pagkakaiba kundi wala lang silang dinagdag na grains pero naglagay naman sila ng mga potatoes nga, mga peas, lentils, etc. So, hindi natin kasi alam ang lahat-lahat ng total effect ng mga materials na nasa plant-based proteins. Pero yun, it turns out, it could be the cause of the dilated cardiomyopathy. May sakit na sa puso yung mga asong pinapakain nitong particular brands na dog food na may mga potatoes and peas and lentils. Ayoko mangyari sa mga dogs ko yon. Ang sumo total niyan, yung SDN, ginawa po namin para sa mga dogs namin sa Manalo Canine. And noong mga time na yun, nung ginawa ko yung SDN, Manalo Canine has been already sending dogs to Afghanistan, to
to Lebanon, to Iraq sa government nila, sa military and police nila, sa US, sa mga police stations doon, sa mga individuals din na nangangailangan ng mga protection dog. Tapos, nakapagpadala rin tayo, nakapagbenta rin tayo ng mga dogs sa Philippine Marines, Philippine Army, no? So, yung dog food na create ko na SDN, hindi ko create yan para sa commercial purposes lang. Create ko yan para sa dogs ko. Kaya bakit ko titipirin? Bakit ko sisirain yung dogs ko and performance levels nila para lang makatipid dun sa ingredients? And it turns out, yung formula ko, akala ninyo mahal, akala natin mahal, akala ko rin dati mahal, pero ang sumo total, konti lang pala ang kailangan nilang kainin because of the high quality. Alam niyo ba yung mga beef meals natin, poultry meals natin, meat meals natin sa mga SDN products natin, galing yan sa pinakamagagandang sources sa buong mundo. Ngayon, kumukuha tayo sa USA and Australia. Sometimes kumukuha rin tayo sa New Zealand ng mga ingredients na yan for the quality. Kasi ayaw din natin na papakain ko sa aso. Ayaw ko ipapakain ko sa aso ko yung low quality kasi it's not worth it. Mapapamahal ka pa sa vet expenses, yung aso mo hindi masaya, hindi niya nakukuha yung potential sana niya. Kaya kung ako sa inyo, na I'm just speaking for myself right now, but kung ako rin sa inyo, choose quality over quantity. Akala mo lang magpakain ka ng dog food, basta masabi lang na dog food yan, hindi po ganoon. Hindi po yung basta dog food lang, hindi po. Pag-aaralan nyo rin po. Educate yourself if you really love your dog or dogs. Mas maganda na i-educate niyo yung sarili niyo. Pinaka-importante, tignan niyo ang dalawang bagay pag tumitingin kayo ng dog food. Number 1, yung ingredients list. Yung ingredients list is very important kung ano yung nasa number 1 ng listahan na yun. No? Required yun ng Bureau of Animal Industry na dapat in this order. Yung pinaka number 1 ingredient, yan ang pinaka voluminous. Ibig sabihin, yan ang pinaka marami. Kumbaga, kung 100%, yung nasa number 1, baka nasa 30%. Yung nasa number 2, baka naman mga 25% yan. Yung nasa number 3, baka 20%. Yung nasa number 4, baka 10%. Number 5, 5%, etc. Pababa ng pababa, yung volume, yung nasa unang mga nasa listahan, yun yung pinaka-importante. Kapag ka hindi animal protein yun, magtanong ka na. Okay, kayo na mismong humusga doon sa dog food kung worth it yung binabayad ninyong malaki. Akala kasi natin minsan porque imported, quality na. Hindi po totoo yun. Maling-mali po yun. Hindi po porque imported ay high quality na. No. Hindi porque local, kagaya ng SDN, ay low quality na. No. SDN nga, lagi ko sinasabi before pa, SDN is local but not low qual. Not low quality ang SDN. The best yan. Alam nyo kung ikukumpara natin sa mga imported dog foods, ang SDN, mas mataas ang kalidad ng SDN kesa sa mga imported dog foods. Ay, sinasabi ko po sa inyo yan because I'm 100% ako dahil ako mismo nag-formulate nito and veterinarian po ako. Nagsimula nga ako ng 1990s as a vet student na nagbe-breed na, nag-aalaga na ng mga dogs. At nilalaban ko sa dog shows noon. Ngayon ay Manalo Canine has been the premier canine sa Pilipinas and we are the biggest dog school, Manalo Canine University. Kaya dogs na ang buhay po namin. Okay, I hope na nakikita nyo yung sincerity, nakikita nyo yung expertise namin dito. And pag sinabi kong SDN, hindi po mahal yan. Sulit na sulit po yan for the health of your dogs, for the health of your breeding. No? Kung nagbe-breed ka man ng mga puppies, ay maganda po yung magiging resulta ninyo sa SDN. From puppies, 3 weeks old pa lang, SDN na, pinapatikim na namin sila niyan. Binababad namin sa tubig, tapos dinudurog namin, tapos pinapakain sa namin sa mga puppies. 4 weeks old pa lang, ay hinihiwalay na namin sila sa nanay nila. Pure SDN na kinakain nila. No? Mga 3 times a day, 4 times a day. Hanggang dumating sila ng adulthood na 1-year-old, pure SDN lang pinapakain namin. Wala nang kailangan na supplements, wala nang kailangan na toppers or anything.
Pagdating ng mga senior dog, like my dog Logan now, SDN pa rin, 42. Yan pa rin ang pinaka-the best sa kanila. Hanggang sa huling hininga nila. SDN pa rin ang pinapakain namin sa mga dogs namin. Kaya natanggal na rin namin yung mga myths na sinasabi nila baka daw makasira ng liver, ng kidney, yung taas ng protein ng SDN. We've proven these naysayers wrong. Dahil ang lusog talaga ng mga dogs namin, I told you kanina, no? Yung mga dogs din namin sa Manalo Canine, pure SDN lang namin pinapakain sa kanila. And alam nyo, naging resulta, una, yung mga dogs namin may mga problema, kagaya na may mga sakit sa balat, may joint problems, may mga problema sa mga mapapayat, gumanda po yung mga aso namin. Give you an example, yung Beagles po, meron akong mga Beagles doon, I think it was 4, no? Puro babae yan. Bumili ako ng isang Beagle sa Batangas, early 2000, siguro mga 2012 yon or 2011, parang ganyan. Tapos napaanak ko yon. Nanganak siya 3 babaeng mga Beagles din. Ngayon, yung nanay, nung nabuntis siya at nanganak, nagsimula siya magkaroon ng sakit sa balat. Yung mga anak na 3, ganun din pala lumabas, no? Sabi ko, genetic ito. Ibang dog food pa pinapakain namin nun. Meron na kaming super dog soap noon. Yung pula nito, super dog soap. So, kumagaling naman siya pag pinapaliguan ng super dog soap. Pero bumabalik lang din, pabalik-balik lang. So, medyo napahiya sa super dog soap noon. Nung dumating yung first production ko ng SDN, ayan na, pinakain ko nga sa lahat ng mga dogs ko. Alam nyo, yung mga Beagles na yon, yung 4 na Beagles, yung nanay tsaka yung 3 mga anak niya, 2 years na sa akin yon na wala silang trabaho, hindi namin sila mapatrabaho, gagamitin ko sana sila sa detection, pero hindi nga kasi gumaling-galing yung skin problems nila. In a matter of 1 week, gumaling lahat ng sugat nila with SDN 42 In a matter of 2 weeks, tinutubuan na sila ng maliliit na balahibo. Gumanda agad itong mga puppies na to. At saka hindi na sila puppies no? Gumanda agad. Hindi umabot ng 1 month, hindi umabot ng 2 months. Mabilis ang naging resulta doon sa mga Beagles na yon. Pinaghihingi ngayon yung mga aso na yan. Kasi cute na sila. Beagles, cute yan, di ba? So, binigay ko naman doon sa mga admins ko na mga babae dahil nakyutan na sila sa mga aso. Sabi ko, wala man akong gagawin sa mga yan. Nandyan lang yan, naglalaro-laro lang doon sa kennels namin. Kunin nyo na. Kinuha nila. Inuwi na. Nagkaroon ng magandang mga pamilya at magandang buhay yung 4 na Beagles na yon. Okay, so nakita natin. Kahit nga yung aso ni Derek Ramsey, no? Derek Ramsey nandun pa rin sa kanya ngayon, an American Bully na mamamatay na because of yung itsura niya, hindi na makatayo masyado, no? Dinadrag na lang niya yung hind legs niya kasi meron siyang severe hip dysplasia. Diniagnose sa mga doctors niya, mga vets niya, kailangan na daw bakunahan. Kailangan operahan, sorry. And operahan, maaaring hip replacement na, total hip replacement. Sabi naman daw ng mga vets niya, hindi naman daw 100% na aayos yung kalagayan ng dog. Siyempre, hip replacement yon. So, desperate na nga si Derek Ramsey noon. But, somebody introduced SDN to him, no? Isa sa mga dealers natin. And then, trinay niya SDN. Tapos sabi niya, in just a matter of a few weeks lang, nakita niya may mga poops sa buong bahay niya. So sabi niya, wala namang ibang gagawa ng malaking poops niya yun, kundi yung aso niyang bully na yon na may hip dysplasia, si Tyson. So si Tyson, naglalakad na sa buong bahay. Na dating nakaiga na lang yun at parang nakatingin na lang sa kanya at sinasabi nga na patayin mo na lang ako, something like that, diba? Kaya medyo ang lungkot-lungkot nga daw ni Derek noon. Tapos, after just a few months, mga 2 months, 3 months, nilalakad na nung boy ni Derek Ramsey, yung dog niya, nilalakad na sa buong subdivision nila. Nakakatuwa talaga. Ang daming ganyan mga cases, no, na mga experiences. I'm sure you do. Kung meron po kayo, pailagay nyo sa ilalim kung nakita nyo yung power ng SDN, please. So, ito po, sinasabi ko lang, napakaganda po talaga ng SDN. Hindi po siya mahal. Mura siya kung tutuusin nyo yung gastos nyo. Sundin nyo lang yung feeding guide. Kasi yung iba nag-overfeed.
hindi nyo kailangan mag-overfeed. Pag nag-overfeed kayo, lalambot yung dumi ng aso ninyo. Kasi overnutrition yon, di ba? Yung parang nagkakakain ka sa isang piyesta o kaya sa mga buffet, sumobra ka ng kain, masisira talaga tiyan mo nun. Ganon din sa dogs. Only obey yung feeding guide. No? Doon ka lang maglaro doon within the feeding guide based on sa ideal weight ng aso mo. And gaganda yung aso mo, makakatipid ka pa sa dog food. Makakatipid ka pa sa veterinary expenses mo. Okay? O nga ba, ano pala ng video ko na to, no? 25 minutes, dire-diretsyon salita. I just, really, this is from the heart, no? This is from the heart. I'm not telling you this para lang makabenta ako sa inyo. If you don't want to buy SDN, wala namang problema. Ang sinasabi ko lang, itong SDN, hopefully, ito na yung contribution ko. I'm 50 years old now. I started with dogs, yung mga 20s ako. This has been my life na. And kung mamatay man ako, mawala man ako sa mundo, at least you have SDN. Pinaglalaban ko to before pa. And I want SDN to be my legacy. No? Na-introduce ko ito sa inyo, yung Good Canine Nutrition na against the world ito. Alam nyo kasi, marami kasing mga scientifically based yung dog food nila, pero commercial lang talaga yon. Siyempre, most of the companies who create dog foods are there to profit. Para talaga business nila yon. Pero itong SDN, I was telling you a while ago, ginawa ko yung SDN for our dogs kasi ang business talaga namin ay canine. Ang business talaga namin is dogs. So, number one priority ko yung dogs ko, dogs namin. We have toy poodles, we have shih tzus, we have ovcharka, we have really big dogs, no? Iba-ibang mga dogs. This is the best dog food for all breeds, for all ages, for all stages. Based on common sense, based on yung historical molecular engineering ng dog, and based on our experience sa Manalo Canine. If you have any other questions, no, I would be happy to answer them in my next videos. Magta 30 minutes na pala to. Si Doc Abel Manalo po ito sa Manalo Canine. Mabuhay po kayo. Thanks for watching this far, no? Nakaabot kayo hanggang dito sa may bandang dulo na. Kaya na-appreciate ko naman po yung time po ninyo. And I hope na meron po akong na-contribute sa araw ninyo ngayon. At isip-isipin nyo rin po. Guaranteed analysis is the second nga pala, no? Sabi ko kanina, tignan nyo yung ingredients list. Pangalawa, yung guaranteed analysis. Less than 40% protein, medyo merong ma-experience na yung dog ninyo na reduction in muscle mass. 40% up, yan ang ideal, no? And SDN has the highest, 42%, highest dog food protein content. Minimum yung 42% natin. Okay, wala kayong makikitang ibang dog food na mas maganda pa at mas high quality pa kaysa sa SDN 42. SDN 28, okay din yan. No? SDN 21, still better than yung mga pangmasa na dog food. Kasi kahit pinababa ko yung protein contents nila, I still use the best ingredients possible. No, animal proteins, hindi ako nag-base ng plant proteins. Whew! Thank you guys. Salamat sa pakikinig. Doc Abel Manalo po ito. Please follow and share our videos. Maraming salamat.